What's up guys? Magandang araw po sa ating lahat kung saan man tayong surok sa mundo ngayon. Ayan guys, pagkikita ko sa inyo kung paano linisan yung ball drum ng mixer ko. Continuation ito sa vlog ko kahapon. Kaya samahan niyo ako guys. In 3, 2, 1. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from Ayan guys, tawahan niyo ako guys, tumilig. Wala tayo natin. So hello guys, yan guys, papakita ko sa inyo kung paano natin linisan yung ball drum na madumi. Lagyan natin ng chemical yan guys. Bago natin lagyan ng chemical, isprayan natin ng tubig para matanggal yung alikabok na naunang alikabok, at saka hindi masyado yung chemical guys, hindi natin masyado malanghap yung niya, yung amoy, kasi yung bula niya pag hindi mo lagyan ng tubig yung ball drum niyan, talagang magano yung bula malakas, tapos sisingaw punta sa ilong at saka sa bibig natin. Kaya yan, basahin mo natin ng tubig yan bago punasan. Kaya medyo mahina yung natin, pressure ng tubig, pero okay na yan, tanggal na yung alikabok dyan. Kaya guys, hindi na masyado mahirap maglinis pag mayroong chemical guys, kasi kusang matatanggal yan pag matatamaan ng chemical, lalo na pag may mo ng basahan. Ayan, yung iba hindi na alam paano gamitin yung chemical kasi matatakot nga sa matamaan, ano sa mata, ano sa balat, masakit talaga yung chemical ng simento, para sa simento ang tanggal. Kaya doble ingat tayo dyan guys. So, naka pa rin tayo, naka shades, naka gloves, saka naka shoes. Kailangan safety first. Yan talagang nasa seminar natin bago tayo mag-abroad. Nasa PIDOS tayo, ituturo nila kung paano yung safety natin, kasi hirap ng buhay sa abroad guys. Kung hindi ka mag-ingat, isang pagkakamali mo lang, pwede kang mamatay. Dami ko nang kasama kaya namatay dito guys. Kasi yun, hindi naman natin sabihin na hindi nag-ingat, pero minsan may rin sila, may mga lapses na kunting hindi nag-iingat. Kaya tayo dito guys, kumari dumating tayo dito sa Saudi ng maayos, uuwi din tayo ng maayos, natutupad yung mga pangarap natin, nakatapos yung mga anak natin, saka may maipon tayo para sa pagtanda natin. Yun ang importante dito sa atin. Hindi tayo magmamadali guys, na kailangan bilisan ko ngayong araw para makarami ako ng trip, para makarami ako. Kailangan dahan-dahan lang guys, kasi ang labanan dito is 2 years contract. Kailangan matapos mo yung 2 taon ng contract na walang masamang nangyari sa'yo, nakatulong ka sa pamilya mo konti, natulungan mo yung sarili mo, hindi yung pahirapan mo yung sarili mo dahil sa mga pangarap mo sa pamilya mo, sa mga anak mo. Unahin mo yung sarili mo guys. Kailangan healthy yung sarili mo bago yung lahat. Kasi ikaw yung puhunan ikaw yung puhunan sa pangarap mo. Palagay na lang natin ako yung puhunan sa mga pangarap ko. Kaya ingatan ko yung sarili. Kaya kikita nyo yung mga galawan ko dyan guys, dahan-dahan lang. Pero kahit ganun lang yan guys, napakapagod yan. Alam mo na kung edad na tayo, yung paganyan-ganyan lang. Ako, sobrang halay ng din guys, yung braso ko, pati yung bubilting ko dyan, kasi panay ko dyan yung baga
nagpa-strong ako dyan para hindi ako mahulog. Kasi madulas ka dyan, mahulog ka eh. Ang kagandahan dito guys, matagal na ako sa trabaho na yan. Alam ko na kung paano siya gawin. Pero nag-iingat pa rin tayo kahit alam na natin. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, isang pagkakamali lang, seconds lang magkamali ka dyan, pwede ka mabali, pwede ka kakainin ng gold drum na yan. Yung hindi ka mag-iingat, yung damit mo kakainin yan, yung jacket mo, isasama ka, mababali ka talaga. Kasi sobrang, kahit ganyan yan nakaikot, hindi mo yan pwede mo pa hintong, hindi mo galawin yung liver niya, yung parang cambio. Pwede mo siya palakasan, kainaan. Pagdating sa mixer guys, kasi matagal na ako dyan, alam ko lahat yan kung paano gamitin. Alam ko lahat. Meron naman siguro akong hindi alam, pero sa pagkatrabaho, alam ko na ata. Kasi dito, iba guys, pag nasirahan ka, iba yung mag-ayos. Pagkitanin ko kami. Pag napaplat ka, iba yung magpalit ng gulong. Tatawag ka lang, send ka ng location kung nasaan ka, puntahan ka na agad. So kailangan i-check mo yung sasakyan mo bago ka umalis. Minsan tatama rin din yung driver, ako mag-check at 2 times a day gano'n. Ikutan mo lang yung sasakyan mo, tingnan mo yung mga gulong, ikutin mo. Pag matagal mo na yan sa'yo, alam mo na kung may diferensya eh. Isang headlamp lang, parang jowa lang yan guys. Pag jowa mo na mahal mo, kahit buhok mo makikita, buhok lang niya, alam mo na siya yun. Butiki. Ganon din yung ano natin, unit natin. Ano to, matagal na sa atin. So weird. Yung unit na yan guys, ito, pang 5 mixer ko na to guys, mula nung nasimula ako. Bago din to guys, siguro mga 1 taon pa. Kasi nagbakasyon ako, hawak ko crane eh. Tapos pagbalik ko dito, binigyan ako ulit ng mixer kasi walang bakante sa crane. Saka mahina yung delivery. Dito sa mixer ang lakas. Minsan abnormal na nga yan, tulog namin guys. Minsan aabot ng 30 hours, walang tulugan. Eh, nagpunta tayo dito, trabaho yung hanap natin. Kakayanin, kung talagang kaya. Pag hindi na kaya, itabi mo yung sasakyan, matulog ka saglit. Tapos gising, trabaho na naman. Ganyan lang yung labanan dito guys. Kaya dyan, dandahan natin nilagyan ng chemical with basahan. Pagkatapos nyan guys, isprayhan na naman ng tubig para hindi tumitigas ulit yung alikabok na lumalambot. Kasi ilang minuto lang yan, titigas yan ulit guys. Kailangan lalagyan mo na naman ng chemical para matanggal yung tumutuyo na dumi. Yan. Yung mga galawan na yan guys, pag matanda, isipin mo 47 years old na yan guys. Nagpunta yan dito sa Saudi Arabia, 34 years old or 32. Kasi 14 years na ako dito guys. 2010 ako napunta dito sa Saudi. Same company. 10 pa lang yan yung mixer namin pagdating namin dito. Tapos ngayon 40 mahigit na. Mag 50 na ata yan. Sobrang dami na rin namin. Kaya nga medyo matagal na, medyo napapagod na rin tayo guys. Isa na lang yung hinihintay ko na makatapos, yung anak ko na lalaki, yung bunso ko. Kasi engineering yan guys, kailangan natin pagtiyagaan. Kasi pag sa Pilipinas, mahirap hanapin yung pira sa ngayon. Lalo na sa akin, wala akong pinag-aaralan. Meron naman akong pinag-aaralan, high school graduate. Saka driving lang talaga ang makakaya ko pagdating sa atin. Eh paano yun? Mura lang ng sahod sa atin. Talagang pag may estudyante ka, kailangan mo ng
malaki-laking sahod para matustusan mo yung pag-aaral ng anak mo. Sana magbubunga din yung pinagpaaral natin pagkatapos maghanap ng trabaho para sa sarili. Baka makatulad ng iba dyan, pagkatapos relax na, hindi na naghanap ng trabaho kasi tapos na raw sila. Paano yan? Mahirap talaga yan guys. Kailangan pag pinapaaral kayo, sa akin guys, pagtapos ka na sa pag-aaral, bahala ka na sa buhay mo. Kasi hindi pwede na ikaw pa rin ang bigyan ko ng oras. Bigyan ko naman ng sarili ko. Lalo na ngayon, wala pa akong bahay, wala pa akong kumbaga stable na hanap buhay pagdating sa Pilipinas. Nagumihinto ako. Kaya maghanap ako ng negosyo o ano ba kaya yung hanapin ko para mag-stay ng hindi masyado mahirap. Kasi mahirap yung buhay na kakain ka ngayon, mag-isip ka na naman kung anong kakainin bukas. Kasi walang-wala. Yan naman ang patahirap guys. Matanda na tayo. Buti nung dati, na bata pa ako, hindi ako mamimili ng trabaho. Kahit anong trabaho, basta magkapera, papasukin ko guys. Stop it. Get some help. Hindi ako mahihiya, basta maganda yung trabaho ko, ano. Basta makakain na ako, may pera kunti. Trabahoyin ko yan. Ngayon, may edad na tayo, kahit paglalakad guys, mahihirapan na, masakit na yung paa. Kasi walang kalyo. Kasi dito sa Saudi, hindi ka pwede magpaa maglakad sa sobrang init, mapasok. Kaya lagi nakasapatos. Pagdating sa Pilipinas, gusto mo maglakad, nagsakit na ng paa guys. Siguro magmasanay din ulit ng isang taon, babalik sa makapal yung kubal ng paa. Kubal ba yan? Sorry. Tagalog. Kubal dyan sa Bisaya. Ano yan sa Tagalog? Kalyo. Kaya, ministry na natin yung ano dyan guys. Minisa natin. Tingnan niya, pumuputi siya. Piling siya talaga doon sa hindi pa nalagyan ng chemical. Oh. Kaya, ganun lang kadali guys, maglinis. Ayan. Nilagyan na yan ng chemical yan. Pusang umalis o pag nalagyan ng tubig. Oh. Pag nasprayan ng tubig, umalis yung dumi. Kung hindi mo yan alam, bago ka lang, hindi ka talaga mabilis makapaglinis. Sa akin guys, yung isang sasakyan, pag hindi talaga nalinisan, pag simulan ko yung linisan, siguro mga 2 oras. Malinis na yan lahat. Gulong, full drum, pati sa ulo ng sasakyan, yung lalagyan ng tubig, yung tangke ng tubig, malinis na yan lahat. Within 2 hours, kaya ko yan gawin. Kasi nakasanayan ko na yan dati. Dati ako yung binigyan ng bonus ng amo ko guys kasi sanay ako sa malinis sa sasakyan. Noon sa Coca-Cola pa ako nag-work. Guys, bago umalis yung panel, kailangan linisan mo, washing. Yung sa Bisaya, tilaan sa mo, kaya mo makabante. So weird. Kaya pagdating ko dito, nakasanayan ko na maglinis talaga sa sasakyan. Hindi naman palagi. Hindi naman tayo sip-sip guys. Kailangan talaga yung ibabase lang yung paghihirap natin sa sahod natin. Kung sinahuran ka, magtrabaho ka para hindi ka naman pagsabihan ng kumpanya na ano ka pa, kukuha ka lang ng sahod tapos ganyan yung sasakyan mo, hindi ka marunong, nasisira, hindi ka marunong kung anong sira. Kailangan dyan kung anong driver ka guys, alam mo kung saan yung sira para pagdating sa workshop, hindi na sila mahihirapan maghanap kung saan yung sira kasi alam mo na kada araw mo naman kasama yung sasakyan mo.
alam mo talaga kung anong diferensya. Kahit nga isang flat lang yan na gulong guys, alam mo guys eh. Kasi yung galaw ng sasakyan mo, may iba talaga. Yan. Sa tagal kong yan guys, talagang ang dami ko ng pinagdaanan ng mga pagsubok sa daan, sa sasakyan. Yung putok ng gulong ko guys, dati nililista ko kung ilang putok yung gulong. Sa 8 years ata yun, may 52 na gulong akong pumuputok. Nilista ko lahat yung putok lang yun, hindi pa yung mga na titinik. Lahat yung pumuputok lang dahil sa init. Sobrang ano yun guys, may naputukan pa ako ng lakas ng takbo ko. May pagtapa ko sa brake, hindi na ako makapit. Presence of mind lang guys. Kailangan pag nasa ano ka na, hindi ka matataranta. Hawakan mo lang yung manubila. Kung saan pupunta, kung alam mong safety, doon mo siya papuntahin. Kailangan huwag kang matataranta. Kasi pag mataranta ka, yun ang tendency na mabalintong yung sasakyan mo, tumataob yung sasakyan. Ilang mixer na kaya nataob namin guys, yung driver namamatay. Kaya laging ilagay sa isip na delikado, kasi mabigat yung karga namin guys. Puno yan ng simento, isipin mo 11 cubic meter, 10 cubic meter yung laman yan. Kaya ingat ka talaga, lalo na sa pagkurbada. Tapos hindi lang kay yung sasakyan mo, ingatan mo dito guys, yung kamera. Kasi pag magkamera ka, overspeed, lalaki ng bayad. Bawat lagpas mo ng 10, halimbawa 70, tapos maging 80 yung speed mo, maging 180 na yung, maging 300 na yung violation mo, instead 150 lang. Nalagpas ka ng 70, magkamerahan ka, 150 yon. Pag 80, 300. Pag 100 na yung speed mo, 1,000 na ata yung babayaran. Kaya talagang dami mong ingatan dito guys. Pero sa akin, di ba naman ako magtrabaho guys, ayaw ko maglamang, basta nagtrabaho lang ako. Yung mga kasama ko gusto mauna sa akin, hayaan ko yan sila. Sige, gusto mo, sunod lang ako sa'yo. Kasi maganda talaga yung nagtatrabaho ka guys, na wala kang nilamangan, wala kang taong gusto lamangan. Yung magtrabaho ka lang para maabutan ka ng hapon, makatulog ka ng maayos pagkatapos ng trabaho. Yun lang yung isipin natin guys, para napakadali lang yung isang taon. Wala kang kaaway, nakakain ka ng maayos, hindi ka nagkasakit. Saglit lang yung ano guys, isang taon. Nung last ko nga uwi guys, nadaanan ako ng pandemic. 4 na taon ako hindi nakauwi. Saglit lang naman. Tapos umuwi ako, 4 na buwan ako nagbakasyon. Shoutout pala sa mga kasama ko nung nagbabakasyon ako. Sword family. Mga vloggers, opinion vloggers. Doon ako sa kanila naglibang-libang guys, 2 buwan. Katapos, medyo na ubos-ubos na yung bala natin. Doon tayo sa lugar namin. Magano ako doon. Gumagawa ako ng grahe ng sasakyan, ng motor, ng bando, at saka gumawa ako ng bahay ng pato ko guys. Kasi balak ko nga magpapahan ako. Sana hawaan ako ng Panginoon, hanap ako ng puhunan, mag-success yung pangarap ko ng farmer. Kasi doon din ako guys, masaya mula ng bata. Masaya ako mag-alaga ng hayop, manok, krabi, basta animal lover ako. Parang kumpleto yung buhay ko pag may mga alaga ako. Parang hindi ako mag-isad, nalilibang ako sa kanila. Siguro mana din ako sa papa ko, kasi yung papa ko ganun din, mahilig mag-alaga ng isda, mga manok, mga bulaklak. Yung hilig ng papa ko, parang hilig ko rin.
Kaso, mas gwapo yung papa ko kaysa sa akin. Talo! Pero masipag kung sa kasipagan, masipag talaga yung papa ko guys. So, kaya kami binuhay niya, anim kami. Hindi nga nakakapag-aaral yun. Ako nakapagtapos ako ng high school, nakapag-aaral ako ng TISDA, Education Operator, at saka mataas yung experience ko dati ng sama-sama ng sasakyan ng pasahero, kahit walang sahod, pakainin lang para lang matuto. Talagang nagbunga yan guys. Ngayon, naging driver na ako. Lahat na tumatakbo sa kalsada, pwede kong manikuhin. Kung hindi ko man yan alam, pwede ko yan pag-aralan kasi yung lisensya ko, 1238, ay heavy talaga yung ano ko guys. Mula motor hanggang maliban sa lumilipat. Hindi natin pwede manikuhin. Sa bilang isang driver guys, lahat na sasakyan pwede mo manikuhin. Pag-aralan mo lang kasi magkaiba yung ano yan, yung kaiba yung cambio, yung iba walang clutch, yung iba may clutch pero automatic yung ano, yung cambio, yung iba gano'n. Anuhin mo lang, pag-aralan mo lang, magtanong ka. Tapos yung trabaho niyan, isa lang naman, manubela, clutch, atras, abante, pareho lang yan. Kaya nga lang magkaiba yung timpla ng preno. Kailangan pag-aralan mo pagbago ka sa sasakyan. Yan. Mahirap maging driver. Pero bilang isang driver sa kalagayan ko na kapagtapos ako ng ano guys, commerce. Tapos yung ginastuhan ko ngayon na anak kong lalaki, engineering. Kasi nagtanong siya, paano ba yung pinakamagandang trabaho dyan sa Saudi? Sabi ko, engineer, gusto mo maganda. Kasi nasa opisina ka lang. Tapos pupunta ka sa site, mag-check sa project. Sukatin mo kung tama ba yung sinusukat ng mga kasama mo ng engineer. Kung consultant ka, taga-check ka lang ng ginagawa ng mga kasamahan. Kaya yun, sabi niya, sige pa, engineering kukunin ko. So yung anak ko guys, talagang hindi siya pangmayabang. Mautak yun guys. Magaling talaga. Sana gagamitin mo yung utak mo. Pag maging engineer ka na, ilagay mo sa isip mo na may pamilya ka rin bubuhay. Katulad sa papa mo, hindi mo nakapagtapos pag-aaral, pero kaya kayong patapusin sa pag-aaral sa papa. Sana ganoon din kayo. Yun ang magandang message ko sa inyo bilang nag-iisang anak na lalaki. Sana pag makita mo tong video na to, ano mo yung mga sinasabi ko, ilagay mo sa isip. Gawin mong aral yung ginagawa ko para maging engineer ka. Yan, isa yan yung mga tao na yan, may mga pinapaaral din yun. Shoutout sa Pakistan, sa Yemen, sa Egypt. Yan. Kailangan lahat na paghihirap ko, gagantihan mo para sa mga anak mo, para sa mga apo ko. May tutulungan ka man na kamag-anak natin o mga ibang tao na kailangan ng tulong, nasa sayo na yan. Kasi bawal din magdamot guys. May mga pagkakataon na kahit walang-wala ka, tapos may humihingi ng tulong sa'yo, tapos may kaya kang ibigay o itulong man, huwag kang magdamot. Gawin mong tulungan para may ibabalik sa'yo din yan ng Panginoon. Kasi lahat ng ginagawa natin, nakikita yan ng Panginoon. Yan. Kaya gagawa ka ng mabuti para mabuti din yung ibalik sa'yo. Sa akin guys, hindi naman ako perfect. May mga mali talaga akong ginagawa. Pero binago ko yan. Para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Medyo nadaanan ko rin yung mga bad. Pero hindi ko nasasabihin kung anong klaseng bad yun.
based on experience sa sarili ko. Kaya guys, hindi na lang ako magtagal sa vlog na to. Yan, sa Boulevard pa rin yan guys. Bagong site namin. Sana yung anak ko, siya na yung engineer na tinitingnan ko ng mga kasama ko dito sa work. Siya na yung nagtupad sa mga... Kasi yung pangarap ko guys, maging engineer din. Kaso hindi, civil engineer. Electrical engineer kasi yung linya Butiki. ko talaga gusto ko yung sasakyan. So guys, maraming salamat po sa panood. Thanks for watching.